King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1037. Samsara of Life. Qingyin. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang lumitaw sa balikat ni Zhao Fang at naghagis ng ilang lumang bronze coin sa hangin, ngunit umiling ito pagkatapos tingnan ang mga resulta. Ano ang tungkol dito? Naramdaman ni Liu Qingyin na si Zhao Fang ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga salitang iyon. Wala lang, naramdaman ko lang na bagay sila sa iyo. Ngumiti si Zhao Fang at agad na sinabi. Nanghuhula lang ang munting pas ang magnanakaw ngunit sinabing walang conclusion. Kung ang babaeng nasa harap nila ay talagang si Liu Qingchen, dapat ay nalaman ito ng maliit na pas ang magnanakaw. Ah, ang cute ng pusa. Tiningnan ni Liu Qingyin ang maliit na pas ang magnanakaw ng may pagmamahal. Meow meow. Agad na nilamon ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga barya pagkatapos ay umikot sa balikat ni Zhao Fang bago nag-pose pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Hahaha. Agad na napatawa si Liu Qingyin sa mga kilos ng maliit na magnanakaw na pusa. Tiningnan ni Zhao Fang ang masayang Liu Qingyin at inalis ang pag-iisip na siya si Liu Qingchen. Pumunta ang batang Sir Zhao sa larangan ng digmaan upang makakuha ng mga puntos sa digmaan. Nagsimulang mag-usap sina Liu Qingyin at Zhao Fang pagkatapos pumasok sa kahoy na silid. Nalaman ni Zhao Fang na sinundan ni Liu Qingyin ang kanyang Panginoon mula pa sa murang edad at hindi gaanong alam ang tungkol sa labas ng mundo. Si Liu Qingyin ay interesado rin kay Zhao Fang at tinanong siya tungkol sa ilang bagay. Paminsan-minsan ay sasabihin din sa kanya ni Zhao Fang ang mga kakaibang bagay na nangyari sa mundo. May kasintahan ang batang Sir Zhao. Nagulat si Liu Qingyin. Sa hitsura nito, si Zhao Fang ay 21 taong gulang lamang. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga normal na emperor ay may habang buhay na halos 10,000 taon. Hindi gaanong naisip ng marami ang tungkol sa kasal. Maaari mong sabihin iyon. Nag-isip si Zhao Fang, ngunit hindi niya alam kung paano sisigot. Nagkaroon ng kasunduan sa kasal sa pagitan nila ni Liu Qingchen, ngunit namatay na si Liu Qingchen, at sa kanyang bagong buhay, maaaring nakalimutan niya ang lahat sa kanyang nakaraang buhay. May kaugnayan pa ba siya kay Zhao Fang? Nagpakita si Liu Qingyin ng isang naguguluhang tingin. May isang bagay na gaya ng masasabi mo na para sa isang mapapangasawa. Sa katunayan, hindi ko pa siya nahahanap. Paliwanag ni Zhao Fang. Dapat narinig ni Lady Qingyin ang tungkol sa 8 Great God Eyes, tama ba? Ang Eyes of Samsara ay may mga kakayahan na lumalaban sa buhay at kamatayan. Kung mahahanap ko ang may-ari ng Eyes of Samsara, baka mahanap ko siya. Inalis ni Zhao Fang ang paksa. Naniniwala siya na dapat maging interesado si Liu Qingyin sa 8 Great God Eyes. Kailangan mo ng tulong ng may-ari ng Eyes of Samsara. Tanong ni Liu Qingyin sa nagulat na tono. Sa sandaling ito, nagsimulang dahan-daang lumakad ang isang nakatatandang kulay abo mula sa kagubatan. Tumigil si Zhao Fang at agad na tumayo. Hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanila habang nagsasalita sila nang hindi niya nalalaman, ngunit pagkatapos, pinatunayan din nito ang lakas ng matanda sa gray. Senior, hindi sinasadyang pumunta dito si Junior. Lubos akong nagpapasalamat sa pagtulong mo sa amin sa Array Hall noong araw na iyon. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang elder na ito ay napakalakas, at si Zhao Fang ay dumating sa kanyang teritoryo. Pinakamabuting ipaliwanag ang lahat. Master, ang batang Sir Zhao na ito ay nagsabi na maaari kang tumulong sa paghahanap ng kanyang mapapangasawa. Agad na lumapit si Liu Qingyin at sinabi sa tonong nagmamakaawa. Ano? Natigilan si Zhao Fang. Parang tumama ang kidlat sa kanyang isipan habang nakatingin sa matanda na ito. Sigurado siyang hindi magsisinungaling si Lady Qingyin sa kanya. Ibig sabihin, itong nakatatandang kulay abo ang may-ari ng Eyes of Samsara. Minsan na siyang nakilala ni Zhao Fang, ngunit ang mga mata ng elder na ito ay normal, at hindi siya gumamit ng anumang batas ng Samsara. Normal para kay Zhao Fang na hindi napagtanto. Gayunpaman, habang siya ay masaya, ang ekspresyon ni Zhao Fang ay biglang kumalma. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa Emperor of Death. Kung ang may-ari ng Eyes of Samsara ay ang nag-utos sa Emperor of Death na patayin siya, kung gayon ang sitwasyon sa harap niya ay lubhang masama. Pero kung gusto siyang patayin ng may-ari ng Eyes of Samsara, bakit hindi niya ginawa noong nakaraan? Sa kanyang lakas, ang pagpatay kay Zhao Fang ay magiging napakadali.
Agad na tumahimik si Zhao Fang, at ang kanyang intent ay pumasok sa Misty Spatial World. Kung masama ang sitwasyon, gagamitin niya agad ang God-slaying arrow. Hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda na kulay abo habang dahan-daang pumasok sa kahoy na silid. Alam mo ba ang tungkol sa mga kakayahan ng aking Eyes of Samsara? Umupo ang nakatatandang kulay abo sa isang upuang kahoy bago nagtanong. May nakita ako sa G family. Tumigil sandali si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang nakatatandang kulay abo ang unang magtatanong nito. Sa katotohanan, hindi talaga alam ni Zhao Fang kung mahahanap ng may-ari ng Eyes of Samsara ang lokasyon ni Liu Qingzhen sa pamamagitan lamang ng pagbabasa tungkol sa Samsara Death Eye sa G family. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang Six Warlock Sage ay tama tungkol sa mga kakayahan ng mga Eyes of Samsara. Ang taong hinahanap mo ay gumamit ng isang tiyak na paraan upang mabuhay muli. Patuloy na tanong ng nakatatandang kulay abo. Tama iyan. Si Zhao Fang ay may normal na ekspresyon. Bagamat ang nakatatandang kulay abo ay nakikipag-usap sa kanya ng walang emosyon at mahinahon, si Zhao Fang ay ganap na nakabantay. Kung tutuusin, hindi siya masyadong sigurado sa kakayahan ng mga mata ni Samsara. Kung bigla siyang inatake ng Elder, kakailanganin ni Zhao Fang na gamitin kaagad ang God-slaying arrow. Ang Eyes of Samsara ay nahahati sa Samsara of Life at Samsara of Death. Ang aking mata na kumokontrol sa Samsara of Life ay maaaring kalkulahin ang tiyak na lokasyon ng isang tao na nakakuha ng bagong buhay. Hindi na nagtanong pa ang nakatatandang kulay abo. Sinabi lang niya kay Zhao Fang ang ilang sekreto tungkol sa kanyang Eye of Samsara, na nangangahulugang handa siyang tulungan si Zhao Fang. Nag-concentrate ang mga mata ni Zhao Fang, ngunit wala siyang sinabi. Nahanap na niya ang may-ari ng Eyes of Samsara, na nagpatunay na mayroon nga siyang kakayahan. Gayunpaman, malamang na hindi papayag ang may-ari ng Eyes of Samsara na tulungan si Zhao Fang nang walang anumang halaga. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin sigurado si Zhao Fang kung kaibigan o kalaban ang nakatatandang kulay abo na ito. Gaano katagal na ang nakalipas mula nang mamatay ang taong sinusubukan mong hanapin? Tanong ng nakatatandang kulay abo. Mga 16 na taon. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Fang. Napakaraming oras ang lumipas. Ang ekspresyon ni Liu Qingyin ay tumigil saglit, ngunit wala siyang sinabi. Masyadong maraming oras ang lumipas. Kaya ko lang kalkulahin ang lokasyon ng kanyang bagong buhay kung ang kanyang katawan ay mahusay na napreserba. Ang nakatatandang kulay abo ay may walang pakialam na ekspresyon sa buong panahon. Ito. Tumigil sandali si Zhao Fang. Naging abo ang katawan ni Liu Qingzhen nang pumasok siya sa ika-49 na palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace. Gaya ng inaasahan, maraming limitasyon ang kakayahang ito na lumalaban sa langit. Kahit na ang Eyes of Samsara ay hindi mahanap ang isang partikular na tao nang walang anumang tulong. Salamat sa pagsasabi sa akin, Senior. Pinagdikit ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay at yumuko. Kahit na ang Emperor of Death ay kamag-anak sa Elder na may kulay abo, ang nakatatandang kulay abo ay nagsabi kay Zhao Fang ng sikreto ng mga mata ni Samsara at nalutas ang tanong sa kanyang puso. Mula ngayon, hindi na kailangang hanapin ni Zhao Fang ang may-ari ng Eyes of Samsara. Munting kaibigan, malamang na curious ka tungkol sa isyu sa Emperor of Death, tama ba? Biglang ngumiti ang nakatatandang kulay abo, at muling naging maingat si Zhao Fang. Nakita ko siya 1,000 taon na ang nakalilipas at nag-iwan ng Mark of Samsara sa kanya. Matapos siyang buhayin, nakiusap sa akin ang Emperor of Death na bigyan siya ng pagkakataong matupad ang kanyang mga kahilingan. Nang makitang inapo din siya ng isa sa mga God Eye, binigyan ko siya ng pagkakataon. Mahinang sabi ng nakatatandang kulay abo. Hindi ko akalain na ang little friend ay magagawang talunin ang Emperor of Death, na naging mas malakas pa pagkatapos mamatay. Ang iyong mata ay may potensyal na hindi mas mahina kaysa sa 8 Great God Eyes. Ang nakatatandang kulay abo ay tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang at sinabi sa isang tiyak na tono. Salamat sa pagpuri sa akin, Senior. Ngumiti si Zhao Fang. Wala siyang masamang intensyon sa sinabi ng may-ari ng Eyes of Samsara. Sa halip, ang Elder na naka-gray ay mahinahong nagpapaliwanag ng isyu tungkol sa Emperor of Death. Higit pa rito, naramdaman din ni Zhao Fang na ang nakatatandang kulay abo ay interesado lamang sa kanyang kaliwang mata. Natupad na ang hiling ng junior na ito. May importante akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako.
Kung may kailangan si senior sa hinaharap, gagawin ng junior na ito ang lahat para tumulong. Matapos malaman ang lahat, nagpaalam si Zhao Feng sa elder na kulay abo. Siya ay lubos na handa na bumuo ng isang magandang bono sa may-ari ng Eyes of Samsara kung wala siyang masamang layunin. Hindi ka paalisin ng matandang ito. Sabi ng nakatatandang kulay abo. Lady Qingyin, sana marinig ko ang iyong chin sa hinaharap. Tumingin si Zhao Feng kay Liu Qingyin at nagpaalam. Meow meow. Ikan-away din ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa. Master, si Young Sir Zhao ba ang taong may hinaing sa Emperor of Death? Tanong ni Liu Qingyin pagkaalis ni Zhao Feng, at tumango ang nakatatandang kulay abo. Biglang nagbago ang mga mata ni Liu Qingyin habang nakatingin siya sa direksyon kung saan patungo si Zhao Feng. Master, pakiramdam ko may masamang mangyayari. Agad na lumapit si Liu Qingyin sa matanda sa gilid ni Gray. Nilinang niya ang daw ng libangan at ang daw ng buhay mula pa noong bata pa siya, at mayroon siyang mataas na pangunawa sa kanilang dalawa. Kaya naman nagtiwala siya sa kanyang sentido. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Isang ngiti na may malalim na kahulugan ang isiniwalat ng nakatatandang kulay abo. Whoosh! Umupo si Zhao Feng sa lumilipad na nagniningas na karwahe at mabilis na tumakbo sa langit at lupa. Nakaramdam si Zhao Feng ng hindi kilalang kalungkutan pagkatapos umalis sa tirahan ng may-ari ng Eyes of Samsara. Huwag kang mag-alala tungkol dito. May mas importante pa akong mga bagay. Kinalma ni Zhao Feng ang kanyang sarili. Matapos mapigil, napagtanto ni Zhao Feng na ang elder na may puting buhok ay napakalayo, at patungo siya sa kabilang direksyon mula sa destinasyon ni Zhao Feng. Bubuhayin ko ang buhay mo mamaya. Kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng habang patungo siya sa Lan Province War Hall. Hindi niya inabala ang matanda na may puting buhok. Kung tutusin, kung talagang gusto niya itong patayin, hindi siya makakatakas. Sa wakas ay dumating si Zhao Feng sa Lan Province War Hall makalipas ang ilang dosenang araw. Ang Lan Province War Hall ay isang palasyong gawa sa puting jade na nagbigay ng lumang aura. Ibang-iba ito sa War Hall sa Ling Province. Hindi mabilang na mga eksperto at mga tao ang lumipat sa mga hangganan ng War Hall, ngunit ang isa ay nangangailangan ng mga dokumento ng pagkakakilanlan o ang inspeksyon ng mga gwardya upang makapasok. Si Zhao Feng ay walang anumang mga dokumento ng pagkakakilanlan, kaya kailangan niyang pumasok sa War Hall sa ilalim ng pagbabantay ng mga gwardya. Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang lugar at nakita ang hindi mabilang na mga salita sa ginto sa isang malaking stone tablet. Ang isa sa mga tapyas ng bato ay nagpakita ng listahan ng mga tao sa nangungunang 1,000 na may pinakamaraming puntos ng digmaan. Kung mas mataas ang pangalan ng isa, mas maliwanag ang ginto. Nakikita mo yon. Biglang lumitaw ang pangalang iyon sa tuktok ng unang stone tablet ilang araw na ang nakalipas. Ang Zhao Feng na iyon ay hindi eksaktong kilala. Tila, maraming puwersa ang nakakilala sa kanyang ipinakita sa paglilitis sa Crown Prince. Alam ko iyon, ngunit alam mo ba na siya ay orihinal na nasa ika-1,900 na lugar, ngunit bigla siyang tumalon. Nabalitaan ko na natalo niya ang Sacred Lord Myriad Forms ng mga hindi tao. Maraming tao sa paligid ng warboard. Maraming tao ang tumingin dito at pinalakas ang loob nila. Inihambing ng iba ang kanilang sarili sa isa't isa, at mayroon ding mga ahensya ng impormasyon dito na nagbigay pansin sa mga ranggo sa board. Hihihi, tama talaga ang mga pagtatansya ng Ninth Prince. Ngumiti si Zhao Feng at sobrang nasiyahan sa kanyang rangkang. King of Gods, Kabanata 1038. Pagpapalitan ng mga mapagkukunan. Hihihi, tama talaga ang mga pagtatansya ng Ninth Prince. Ngumiti si Zhao Feng at tumingin sa third rank sa unang stone tablet. Noon, tinansya ng Ninth Prince na ang mga puntos ng digmaan ni Zhao Feng ay maglalagay sa kanya sa nangungunang 10. Sa unang labanan, ang mga war point ni Zhao Feng ay agad na nalampasan ang halos 1,000,000 tao na lumalaban sa Lan Province at nakapasok sa nangungunang 2,000. Ito ay sapat na upang lumikha ng isang malaking talakayan. Sa ikalawang labanan, ang mga naipong war point ni Zhao Feng ay pumasok sa nangungunang 10. Rank 3rd siya. Bagamat hindi masyadong malaki ang pagkakaiba sa mga puntos ng digmaan sa nangungunang 5,000 sa warboard rankings, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat tao sa nangungunang 100. Halos lahat ng nasa top 10 ay Sacred Lords.
Kailangang malaman ng isang tao na ang isang Sacred Lord ay makakakuha ng malaking halaga ng mga punto ng digmaan bawat buwan sa pamamagitan lamang ng pagbabantay sa lungsod. Higit pa rito, ang digmaan ay hindi umabot sa antas kung saan ang magkabilang panig ay maglalaban anumang oras. Sa makatuwid, ang pagkakaiba sa mga punto ng digmaan sa pagitan ng mga Sacred Lord at ng iba ay napakalaki. Agad na ginulat ni Zhao Feng ang lahat sa pamamagitan ng paglampas sa Sacred Lords, na halatang nakataas ang atensyon ng maraming tao. Sinulyapan ito ni Zhao Feng bago sumunod sa gwardya sa lugar kung saan sila nagpapalitan ng mga mapagkukunan. Maraming tao dito na nagpapalitan ng resources. Bukod sa mga eksperto na nagpapalitan ng mga mapagkukunan, ang iba ay narito upang pamahalaan, ipamahagi, at ayusin ang mga mapagkukunan. Ano ang iyong pangalan? Tanong ng isang matanda na may puting buhok sa harap ng isang mesa na natatakpan ng papel. Zhao Feng. Sagot ni Zhao Feng. Sinulyapan ng elder si Zhao Feng bago nagsimulang magbuklat ng makapal na libro, ngunit biglang huminto ang pagkilos ng elder, at tinitigan niya si Zhao Feng na may nakaumbok na mga mata. Ang mga taong nagpapalitan ng mga mapagkukunan at ang mga manggagawa ay agad ding huminto at tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Siya si Zhao Feng na nasa ikatatlong ranggo sa Warboard Rankings. Ano ang ginawa niya sa larangan ng digmaan upang makakuha ng napakaraming puntos ng digmaan? Mukhang bata pa siya. Siya ba talaga? Tinalakay ang ilan sa mga hari at emperor na nagpapalitan ng mga mapagkukunan sa malapit. Kahit na curious sila kay Zhao Feng, mas naghinala sila kung ang taong nasa harap nila ay ang tunay na Zhao Feng. Patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ang matanda na may puting buhok ay may solemne na ekspresyon. Ang mga mapagkukunan na maaaring makuha ni Zhao Feng ay hindi maliit na halaga, kaya ang elder na ito ay hindi nang ahas na maging mayabang. Hindi nila kilala si Zhao Feng, kaya hindi nila ibinukod ang posibilidad na may magpanggap na si Zhao Feng. Patunayan ang aking pagkakakilanlan. Tumigil si Zhao Feng. Paano niya mapapatunayan ang kanyang sarili? Shua. Isang parisukat na gintong token na may nakalagay na dragon ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Kinuha ng elder ang token sa kamay ni Zhao Feng at pinakiramdaman ito. Ito ang Imperial Sky Token ng Crown Prince. Nanginginig ang mga kamay ng elder habang ibinalik ang token kay Zhao Feng. Sumama ka sa akin. Bumangon ang matanda at sinabing. Pagkatapos ay sinundan ni Zhao Feng ang elder na ito at pumasok sa inner hall. Bahagyang natarante si Zhao Feng. Hindi ba't nagpapalitan lang ng resources? Hindi ba sila samobra? Kung mas mataas ang ranggo, mas mahalagang mapagkukunan ang makukuha ng isa. Paliwanag ng matanda. Sa iyong kasalukuyang ranggo, maaari kang makakuha ng mga mapagkukunan na hindi maaaring makuha ng normal, ngunit mangangailangan ito ng higit pang mga punto ng digmaan. Paliwanag ng elder kay Zhao Feng. Sinundan ni Zhao Feng ang matanda at nakarating sa isang bulwagan kung saan ang aura sa loob nito ay selyado. Isang gintong libro ang biglang lumitaw sa mga kamay ng matanda. Whoosh! Ilang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa gininto ang libro at nag-intertwine sa hangin, na bumubuo ng malaking screen. Ang hindi mabilang na mga item at ang bilang ng mga warpoint na kinakailangan upang bilhin ang mga ito ay lumabas sa screen. Ang mga item sa pinakatuktok ay nangangailangan ng pinakamaraming warpoint. Tiningnan ito ni Zhao Feng. Ang mga nasa itaas ay mga bihirang kayamanan o mga sandata sa antas ng langit. Ang pagbili ng alinman sa mga ito ay ubusin ang 70% ng kabuoang warpoints ni Zhao Feng. Ang unang pwesto ay kasalukuyang titulo ng Grand Duke. Hindi ito mabibili ni Zhao Feng kahit na ginugol niya ang lahat ng kanyang mga punto sa digmaan. Ang Grand Duke ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa ibaba ng Sacred Emperor, at sila ay mga pinuno ng isang buong lalawigan. Sa paglipas ng panahon, makakakuha ng higit pang mga item. Ngumiti ang matanda at sinabi nang makita niya ang nagulat na ekspresyon ni Zhao Feng. Kaya ganyan yan. Tumanggaw si Zhao Feng. Ang panahon ng digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties ay hindi magiging kasing ikli ng inaakala ni Zhao Feng. Maaaring umabot ito ng 10 taon o kahit 100 taon. Ang 100 taon ay isang napakaikling panahon para sa mga Emperor at Sacred Lords, at ang mga puntos ng digmaan na naipon pagkatapos ng 100 taon ay magiging napakarami. Ang pagnanais ni Zhao Feng na makakuha ng higit pang mga warpoint ay naging mas malakas pagkatapos makita ang listahan.
Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpili, ginugol ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang mga punto sa digmaan. Karamihan sa mga mapagkukunan na binili niya ay mula sa elemento ng Earth, o maaaring gamitin ang mga ito upang pinuhin ang kaluluwa o itaas ang estado ng pag-iral ng isang tao. Kapag ang isa ay gumamit ng masyadong marami sa parehong mapagkukunan, ang epekto nito ay lubos na bababa, kaya bumili siya ng iba't ibang mga bagay. Iniulat ng elder ang lahat ng gusto ni Zhao Fang. Kinabukasan, iniabot ng matanda ang isang interspatial na singsing. Zhao Fang, lahat ng gusto mo ay nandito. Sinuri ito ni Zhao Fang gamit ang kanyang divine sense, pagkatapos ay inilagay ang lahat ng item sa Misty Spatial World bago umalis sa Land Province War Hall. Whoosh! Umupo si Zhao Fang sa lumilipad na nagninangas na kalisya at nagsimulang magtungo sa kanyang destinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Zhao Fang, at ang mapa ng Great Gun Lord Dynasty ay lumitaw sa kanyang isipan. Dapat ay magagamit ko ang kakayahan ng Misty Spatial World sa ganitong distansya. Si Zhao Fang ay nag-iwan ng maraming spatial markang patungo sa larangan ng digmaan. Shua! Ikanaway ni Zhao Fang ang arm guard sa kanyang braso, at ang kanyang figure ay nawala sa gitna ng isang kislap ng silver light. Sa susunod na sandali, sa labas ng isang spiritual palace. Weng! Shua! Isang kislap ng pilak ang lumitaw, at isang gintong buhok na figure ang lumitaw mula sa loob ng isang spatial na kaguluhan. Marami sa mga eksperto at puwersa ang sumigaw sa sandaling lumitaw si Zhao Fang. Maraming enerhiya ang kailangan para magamit iyon. Tinansya ni Zhao Fang ang paggasta ng enerhiya na may kaugnayan sa distansya. Sa ngayon, maaaring dumaan si Zhao Fang sa dalawang lungsod, ngunit medyo mahirap pa ring tumalon sa isang probinsya. Gayunpaman, ang pagdaan sa dalawang malalaking lungsod ay nagligtas sa kanya ng ilang araw. Katulad noon, ginamit ni Zhao Fang ang teleportation array sa loob ng spiritual palaces at ang spatial na kakayahan ng Misty Spatial World para mabilis na tumungo sa kanyang destinasyon. Sa daan, babawiin ni Zhao Fang ang paggasta ng kanyang true yuan. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang itim na nakabaluti na Sacred Lord sa wakas ay yumuko sa pagpapahirap ni Zhao Fang at hinayaan si Zhao Fang na magtanim ng Dark Heart Seal sa kanya. Matapos maging alipin, sinabi ng Black Armored Sacred Lord kay Zhao Fang ang lahat tungkol sa ambush. Napakaraming puwersa. Nagulat si Zhao Fang. Ang mga pangunahing salarin na nakatutok kay Zhao Fang ay ang 13th Prince mismo at 9 Darkness Palace, ngunit halos lahat ng puwersa bukod sa Duanmo family na sumuporta sa 13th Princess ay nakikilahok. Ang lahat ng puwersang ito ay nag-isip na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang huling God-slaying arrow, kaya sinadya nilang nakipagsagupaan ang Ocean Smoke Pavilion kaya kailangan ni Zhao Fang na umalis sa larangan ng digmaan, at pagkatapos ay maaari nilang tambangan siya sa kalagitnaan. Ang tatlong Sacred Lords at isang Quasi-Sacred Lords ay nagmula sa magkakaibang puwersa. Sa panahon ng digmaang ito, ang bawat lungsod ay mayroon lamang 2 Sacred Lord sa pinakamaraming oras, kaya ang 3 Sacred Lord na tinambangan ng isang tao ay napakaganda. Ang 4 na ekspertong ito ay mayroon ding Evil Death Yin Spirit Array na nilikha ng upper echelon ng 9 Darkness Palace. Ang pagpatay sa maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords ay magiging napakadali. Tatandaan ko ito. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kanyang mga puwersa ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan upang mapalawak. Kung may posibilidad, hindi naisip ni Zhao Fang na pumunta sa puwersa ng kaaway para magnakaw ng ilang mapagkukunan. Sa bilis ni Master, dapat ay makarating ka sa Lian Province bago kumilos ang 9 Darkness Palace. Ang Black Armored Sacred Lord ay nagsilbi kay Zhao Fang ng buong katapatan pagkatapos na alipinin. Pinagtaksilan niya ang 9 Darkness Palace at mapaparusahan siya kapag nabigo si Zhao Fang. Gayunpaman, pagkatapos na samahan si Zhao Fang sa kanyang paglalakbay sa loob ng ilang sandali, nasaksihan ng Black Armored Sacred Lord ang mga kakayahan at nakatagong card ni Zhao Fang, kaya nagtiwala siya. Totoo yan. Tumango si Zhao Fang at nagtungo sa Lian Province sa mas mabilis na bilis. Matapos mabigang patayin si Zhao Fang, ang elder na may puting buhok ay hindi magiging kasing bilis ni Zhao Fang kahit na bumalik siya sa pinakamabilis niyang bilis. Ang lalawigan ng Lian ay ang pinakamalayong lalawigan kung saan pinalawak ang Ocean Smoke Pavilion, ngunit napigilan sila ng mga puwersang sumuporta sa 13th Prince. Sa isang sangay ng Ocean Smoke Pavilion na matatagpuan sa lalawigan ng Lian,
ilang dosenang eksperto na nagal-inang ng Tao of Ghosts ang nakapalibot sa gusali. Kung hindi ako sasagutin ng sangay na ito ng Ocean Smoke Pavilion ngayon, hindi na magiging magalang ang Dark Sky Gate. Malamig ang tono ng isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang itaas na echelon ay natipon sa loob ng sangay. Sacred Lord Dark Ghost, Dark Sky Gate, alam na ang totoo. Ano pa ang gusto mong sabihin namin? Ang pinuno ng sangay na ito ay isang elder na naka-green na nagsalita sa walang magawang tono. Masyadong malayo ang lalawigan ng Lian sa karagatan. Si Bichingyo at ang Old Monster Shoe ay mangangailangan ng ilang buwan bago makarating. Gayunpaman, kahit na dumating sila, hindi sila magiging kapaki-pakinabang. Ang Dark Sky Gate ay isa sa malalaking puwersa sa ilalim ng Nine Darkness Palace, at nag-specialize sila sa pangangalap ng intel. Isinasantabi ang sariling lakas ng Sacred Lord Dark Ghost, ang pangunahing isyo ay ang Nine Darkness Palace sa likod niya. Kung nagmamadali ang Ocean Smoke Pavilion, maaaring direktang makialam ang Nine Darkness Palace. Hahaha, katotohanan ng mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na nagnanakaw ng impormasyon mula sa Dark Sky Gate at pumatay sa mga pangunahing miyembro ng Dark Sky Gate. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay may masamang ekspresyon. Grand Elder, kailan tayo kikilos? Naiinip na tanong ng isang elder sa tabi ng Sacred Lord Dark Ghost. Ginagawa nila ito para pilitin si Zhao Feng na lumayo sa larangan ng digmaan para ma-ambush nila siya sa kalagitnaan. Kapag namatay si Zhao Feng, ang kanyang mga puwersa ay yuyuko lahat sa Nine Darkness Palace. Hindi pa dumarating ang balita mula sa itaas. Nag-message ang Sacred Lord Dark Ghost. Magiging kakilakilabot ang sitwasyon kung tatapusin nila ang Ocean Smoke Pavilion nang hindi namatay si Zhao Feng. Mula sa pananaw ng Sacred Lord Dark Ghost, tiyak na patay na si Zhao Feng, ngunit hahayaan lamang sila ng Nine Darkness Palace na umatake kapag nakumpirma nilang patay na si Zhao Feng. Ngunit maaari pa rin nating makipaglaro sa kanila. Ang mga mata ng Sacred Lord Dark Ghost ay mayabang habang ikinakalat niya ang kanyang Sacred Lord Power at winasak ang lugar sa ibaba. Isang mundo ng kadiliman at madilim na berdeng apoy ang nagsimulang punan ang kalangitan sa loob ng ilang libong milya. Ang hindi mabilang na mga disipulo sa loob ng sangay ay natahimik, at naramdaman nila ang kanilang mga bloodline at ang True Yuan ay nag-freeze. Wala ni isa sa kanila ang makapagsalita. King of Gods, Kabanata 1039. Mapilit. Isang mundo ng kadiliman at madilim na berdeng apoy ang nagsimulang punan ang kalangitan sa loob ng ilang libong milya. Ang hindi mabilang na mga disipulo sa loob ng sangay ay natahimik, at naramdaman nila ang kanilang mga bloodline at ang True Yuan ay nag-freeze. Wala ni isa sa kanila ang makapagsalita. Kumilos na ang Sacred Lord Dark Ghost. Nanginginig ang nakaberdeng nakasuot na elder sa loob ng bulwagan habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Kakaiba ang naramdaman ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Ang Ocean Smoke Pavilion ay isang puwersa na sumuporta sa Crown Prince, at ang kanilang Grand Elder na si Zhao Feng ay lubos na pinagkatiwalaan ng Crown Prince. Hindi ba natakot ang Sacred Lord Dark Ghost kay Zhao Feng o sa Crown Prince na tanungin siya? Maging ang Nine Darkness Palace ay kailangang magbigay ng mukha sa mga imperial. Elder, ang ilan sa mga miyembro ay hindi na makakalaban sa Sacred Lord Power na ito. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Kahit na ang Sacred Lord Dark Ghost ay nagpakita lamang ng bahagi ng kanyang Sacred Lord level Magnificent Power, karamihan sa mga miyembro sa loob ng Ocean Smoke Pavilion ay nasa True Spirit Realm o Small Origin Core Realm lamang. Sacred Lord Dark Ghost, anong lakas ng loob mong saktan ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion? Ang matanda na nakasuot ng berdeng damit ay umungal, at ang ilang dosenang upper echelon na miyembro ng Dark Sky Gate sa langit ay humagalpak sa tawa. Hahaha, kung ang Ocean Smoke Pavilion ay maaaring makapinsala sa mga pangunahing miyembro ng Dark Sky Gate, bakit hindi ko maaaring saktan ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion? Lumitaw ang pagiging mapaglaro sa mukha ng Sacred Lord Dark Ghost. Boom! Ang Sacred Lord level Magnificent Power na sumasakop sa hall ay biglang lumakas. Sino ito? Parang may naramdaman, agad na lumingon si Sacred Lord Dark Ghost. Ho! Whoosh! Isang kidlat na eskarlata ang bumungad sa kanya. Isang nakakatakot na pisikal na puwersa ang lumitaw ng malapit na ang kidlat, na naging dahilan upang umubo ng dugo ang ilang dosenang upper echelon na miyembro ng Dark Sky Gate at napilitang umatras. Dark Flower Ghost Flame.
Agad na umatake ang Sacred Lord Dark Ghost nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang kalaban. Ang hindi mabilang na madilim na berdeng apoy ng multo ay nagsimulang tumaas sa paligid niya, na bumubuo ng isang malaking malagim na bulaklak ng multo na lumutang pasulong na may nakakatakot na masamang puwersa. Bastos ka. Ang bilis ni Zhao Fang ay nanatiling pareho. Pinaikot niya ang kanyang Wind Lightning True Yuan habang pinapalapot ang kanyang Sacred Lightning Body Power sa kanyang palad, at pinakawalan niya ang isang malaking Scarlet Golden Palm Phantom. Boom! 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 Laban sa kombinasyon ng Sacred Lightning Body at ang kidlat na True Yuan, ang madilim na berdeng bulaklak ay agad na nabasag. Pang! Boom! Ang natitirang puwersa mula sa palad ni Zhao Fang ay nagpalipad ng Sacred Lord Dark Ghost ng ilang milya. Malinaw na nakikita ng mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion sa bulwagan sa ibaba kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Iyan ang Grand Elder. Ang matanda sa berdeng damit ay natahimik saglit bago nagpakita ng labis na kagalakan. Ayon sa kanyang nalalaman, si Zhao Fang ay dapat nasa frontline na nakikipaglaban sa mga hindi tao kasama ang Ninth Prince. Kahit alam niyang may pagtatalo laban sa Dark Sky Gate, hindi siya dapat dumating ng ganoon kabilis. Ikaw si Zhao Fang. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang nakatingin siya kay Zhao Fang sa gulat. Paano ito naging posible? Bakit nandito si Zhao Fang? Umalangaw-ngaw ang mga alon sa puso ng Sacred Lord Dark Ghost. Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang pinalalabas niya ang kanyang malakas na pisikal na puwersa. Ang mga miyembro ng Dark Sky Gate sa paligid ni Zhao Fang ay agad na nakaramdam ng matinding pressure. Parang isang buong bundok ang nasa ibabaw nila. Nahirapan silang huminga, at hindi sila makagalaw. Ano? Nakakagulat ba na makita ako? Malamig na tumawa si Zhao Fang. Hindi, narinig ko lang na nakikipag-aaway ka sa frontlines. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Halos ihayag ng Sacred Lord Dark Ghost ang kanyang sarili at nakonsensya. Gayunpaman, kahit na alam ni Zhao Fang ang tungkol sa sitwasyon, paano siya makakarating ng napakabilis. Higit pa rito, ang 13th Prince ay nagtakda ng isang ambush. Nabigo ba ito? Ayon sa kanyang nalalaman, 3 Sacred Lord ang ipinadala para sa pananambang. Ang mga tanong sa puso ni Sacred Lord Dark Ghost ay nagpalamig sa kanya. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang Dark Sky Gate sa pananakit sa mga disipulo ng Ocean Smoke Pavilion, hindi mo na kailangang bumalik. Pinigilan ng pisikal na pressure at magnificent power ni Zhao Fang ang ilang dosenang miyembro ng Dark Sky Gate habang malamig siyang tumingin sa Sacred Lord Dark Ghost. Zhao Fang, ito ang nangyari. Kanina, isang miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ang nakipagsagupaan sa isang tao mula sa Dark Sky Gate at napatay ang isang core na disipulo ng Dark Sky Gate. Mabagal na sabi ng Sacred Lord Dark Ghost sa tono ng negosasyon. Siyempre, ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na pumatay sa core disciple ng Dark Sky Gate ay matagal nang pinatay ng Dark Sky Gate, kaya walang sino man ang magpapatunay nito. Dahil nakabalik ka ngayon, naniniwala akong bibigyan mo ng paliwanag ang Dark Sky Gate. Sabi ng Sacred Lord Dark Ghost sa may kumpiyansa na tono, na parang naniniwala siya kay Zhao Fang. Ang battle power na ipinakita ni Zhao Fang ay nagdulot ng matinding pag-iingat sa Sacred Lord Dark Ghost. Wala siyang kalamangan sa pakikipaglaban kay Zhao Fang dito. Naniniwala siya na hindi pa kakawalan ng Nine Darkness pala si Zhao Fang kung makakaalis siya at iulat ito. Grand Elder, ang Dark Sky Gate ang gumawa ng lahat ng ito. Walang nangyaring ganyan. Lumipad palabas ng gusali sa ibaba ang matanda na nakasuot ng berde at magalang na sinabi. Narinig ko ang tungkol dito mula sa isang elder ng Dark Sky Gate. Maaaring medyo iba ang katotohanan sa sinabi ko. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay patuloy na nagsisinungaling ng walang anumang ebidensya. Kung hindi man ito ang katotohanan, sinasabi mo bang pumunta ka rito para salakayin ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion nang walang anumang ebidensya? Galit na tanong ni Zhao Fang. Zhao Fang, ano ang gusto mong gawin? Ang Sacred Lord Dark Ghost ay may solemn na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Zhao Fang. Hindi ba niya alam na ang Dark Sky Gate ay isang subordinate force ng Nine Darkness Palace? Ganap na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body, at isang mapanglon na presyon ang lumabas mula sa kanya.
Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mga bibig ng mahigit 100 miyembro ng Dark Sky Gate na natatakpan ng presyon ni Zhao Fang, at ang tunog ng mga bitik ng buto ay nagmula sa kanilang mga katawan. Ang lakas ng loob mo. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay umungal. Ibinaba niya ang kanyang ulo kay Zhao Fang, ngunit ang huli ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya at ginamit pa niya ang kanyang mga nasasakupan upang pagbabantaan siya. Ang mga taong ito ay mula sa gitna hanggang sa mataas na echelon ng Dark Sky Gate. Ang ganitong mga pagkalugi ay sapat na para mahulog ang Dark Sky Gate sa loob ng 1,000 taon. Wala ka talagang magandang memorya. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang Fire and Wind Lightning at pinalapot ito sa kanyang palad. Boom! Weng! Weng! Isang malaking iskarlate gintong palad ng kidlat ang tumulak pasulong. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Ghost. Ang kapangyarihang nakapaloob sa palad na ito ay mas malakas pa kaysa sa huli. Whoosh! Isang itim na kalasag na may mga mukha ng multo ang lumitaw sa harap ng Sacred Lord Dark Ghost. Weng! Ang itim na liwanag ay nagmula sa itim na kalasag, at nabuo ang isang masungit na mukha. Boom! Ang itim na mukha ng multo ay sumama sa iskarlate gintong palad ng kidlat ni Zhao Fang. Anong kapangyarihan? Nakaramdam ng nakakatakot na puwersa ang Sacred Lord Dark Ghost, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagsimula na ring magdilim ang masungit na mukha ng multo sa itim na kalasag. Boom! Agad na nabasag ang masungit na mukha ng multo, at muling pinalipad ang Sacred Lord Dark Ghost habang natatakpan ng mga paso ang kanyang katawan. Zhao Fang, talagang magiging mapuwersa ka at hindi magsasabi ng mga bagay ng may dahilan. Gumapang ang Sacred Lord Dark Ghost at mabangis na sinabi. May alam ka pa ba tungkol sa dahilan? Sumunod si Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang pisikal na puwersa at ang kanyang kapangyarihan ng Wind Lightning. Lumitaw ang takot sa puso ni Sacred Lord Dark Ghost habang tinitingnan niya ang malakas na Zhao Fang. Sa dalawang maikling palitan lang, alam ng Sacred Lord Dark Ghost na hindi siya ang kakampi ni Zhao Fang. Zhao Fang, ang Dark Sky Gate ang may kasalanan. Handa kaming bayaran ang Ocean Smoke Pavilion para sa anumang pagkalugi. Agad na sabi ng Sacred Lord Dark Ghost. Sa pagharap sa makapangyarihang Zhao Fang, magagamit lamang ng Sacred Lord Dark Ghost ang pamamaraang ito. Pagsisisihan mo ito, Zhao Fang. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura sa kanyang puso. Pagkatapos ay bayaran mo ako ng Primal Crystal Stones. At dahil sinabi mo na ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay nagpunta upang magnakaw ng impormasyon mula sa Dark Sky Gate, hayaan ang Elder na ito mula sa Ocean Smoke Pavilion na bisitahin ang Intel Headquarters ng Dark Sky Gate. Napaka-dominante ng tono ni Zhao Fang habang binibigay niya ang kanyang mga hinihingi. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Sacred Lord Dark Ghost na sumagot. Mabuti. Ang Sacred Lord Dark Ghost ay hindi nakaimik at pumayag na lamang matapos magngangalit ang kanyang ngipin sa mahabang panahon. Salamat, Grand Elder. Yumuko ang matanda na nakasuot ng berde. Ang pagpapalam sa isang tulad niya, na dalubhasa sa pangangalap ng Intel, na pumasok sa Intel Headquarters ng Dark Sky Gate ay magbibigay daan sa kanila na mangalap ng maraming sikreto at impormasyon. Pagkatapos ay sinundan ng nakaberdeng Elder ang Sacred Lord Dark Ghost at nagtungo sa Dark Sky Gate. Pinili ni Zhao Fang na manatili sa sangay na ito ng Ocean Smoke Pavilion sa loob ng Lian Province sa ilang sandali dahil alam niyang kikilos ang Nine Darkness Palace. Ilang mahalagang mapagkukunan na may mga elemento ng apoy, hangin, at kidlat ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Fang sa loob ng Misty Spatial World. Ang mga elementong ito ay nagsanib sa dimensyon ng Crystal Core ni Zhao Fang. Kahit sinong quasi-sacred lord ay may kakayahang subukang makapasok sa Mystic Light Realm. Ang True Yuan na dimensyon at estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay natugunan na ang mga pangunahing kinakailangan upang maging isang sacred lord, ngunit ang kanyang pangunawa ay medyo hindi pa rin nawawala. Gayunpaman, kung ang dalawang iba pang aspeto ni Zhao Fang ay sapat na mataas, kung gayon ay maaaring baliwalain ni Zhao Fang ang pagkakaiba sa pag-unawa at gamitin na lamang ang 100 Origin Sacred Honey para makalusot. Habang nilinang ni Zhao Fang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, pinag-aralan din niya ang mga diskarte sa I-Bloodline, mga teorya ng kaluluwa, at kung paano maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Wala pang 10% ng God Tribulation Lightning ang nananatili sa Demigod Head.
Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay ang kanyang pagpatay na hakbang, at ito ay nakatulong sa kanya sa maraming mga panganib. Masayang bumalik ang nakaberdeng matanda pagkaraan ng ilang araw. Ano ang nakuha mo? Tanong ni Zhao Feng pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Ang Dark Sky Gate ay isang intel agency para sa Nine Darkness Palace. Kahit na gusto ng mga miyembro na itago ang ilang mga lihim, ang nakaberdeng nakasuot na elder ay dapat na nalaman ng maraming mahahalagang impormasyon dahil walang sapat na oras para itago nila ang lahat. Marami pang nakatagong kuta ang Nine Darkness Palace. Nalaman ko din ng kaunti ang tungkol sa kanilang mga aksyon. Hindi binaygo ng nakaberdeng nakasuot na elder si Zhao Feng. Nakakuha siya ng maraming impormasyon. Higit pa rito, ang Nine Darkness Palace ay nagpadala ng 2 early-stage Mystic Light Realm Sacred Lords sa Kang Ocean mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ang nakaberdeng matanda. Kailangang malaman ng isa na ang 13th Prince ay nagpadala lamang ng 3 unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords upang patayin si Zhao Feng. Sino ang nakakaalam kung bakit ipinadala ng Nine Darkness Palace ang 2 Sacred Lords na ito? Ang Kang Ocean. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Malamang nalaman nila ang background ni Nan Gongsheng. Ang Nine Darkness Palace ay nakatuon sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng Evil God. Ang boses ng Black Armored Sacred Lord ay tumunog mula sa loob ng Misty Spatial World. Hindi maganda, ang True Martial Sacred Land. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa Kang Ocean, malapit sa True Martial Island Zone, 2 malamig na figure na nakaitim ang lumutang sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan. Kaya ito ang True Martial Island Zone. Isang lalaking may pulang buhok at itim na robe ang naglatag ng kanyang divine sense na may malamig na tingin. Hindi ko inasahan na ang mababang ranggo na lugar ay magbubunga ng isang henyo tulad ng Nan Gongsheng. Ang isa naman ay isang malamig na babae na nakaitim na damit, at nagsalita siya sa walang emosyong tono. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Ocean Smoke Pavilion ng brat na si Zhao Feng ay sumikop sa lugar ng karagatan, ang puwersa ng Nine Darkness Palace ay makakapag-expand sa lugar na ito. King of Gods, Kabanata 1040. Pagdating sa True Martial Sacred Land. Sa loob ng isang eleganteng bulwagan sa pangunahing espiritual na rurok ng True Martial Sacred Land, isang masamang lalaki na may kulay ube at dugo na buhok ang natatakpan ng isang bowl ang pilak. Nan Gongsheng, lubusan mo na ngayong pinagsama-sama ang iyong pundasyon at maaari mong patuloy na makuha ang kapangyarihan ng Evil God. Ang nasa sabik na boses ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog mula sa katawan ni Nan Gongsheng. Bagamat si Nan Gongsheng ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang kultibasyon ay mabilis na tataas at maaabot sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm kung patuloy niyang sisipan ang kapangyarihan ng Evil God. Nagtataka ako kung gaano kalakas si Zhao Feng. Binuksan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga mata na kulay dugo at tumingin sa malayo. Hindi magiging kapareha mo ang batang iyon kahit na maging Sacred Lord. Ang hindi nasisiyahang boses ng Evil God Mental Thought Body. Si Nan Gongsheng ay may kapangyarihan ng isang Evil God, ngunit iniisip pa rin niya ang isang normal na tao bilang kanyang kalaban. Dahil dito, ang Evil God Mental Thought Body ay labis na namumuhi. Boom! 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 Umalangaw mula sa labas ng mundo ang malalakas na unos habang ang nakakatakot na pagdagsa ng kapangyarihan ng demonyo ay pumuno sa hangin, at 2 figurang nakaitim ang pumasok sa gitna ng Sacred Land. Lahat ng mga eksperto sa 2 pangunahing spiritual peaks at 33 side spiritual peaks sa loob ng True Martial Sacred Land ay nagulat, at maraming makapangyarihang divine senses ang nagsimulang lumitaw. Sino ang nangahas na pumasok sa gitna ng Sacred Land? Ang isang sinaunang emperor mula sa Mystic True Sacred Clan ay agad na umungal, at isang elder na may puting buhok at isang makapangyarihang emperor-level magnificent power ay bumangon sa hangin. Isang babaeng nakasuot ng itim na damit ay lumipad din palabas mula sa Thousand Darkness Sacred Clan na may kislap ng itim na liwanag. Ito ay, ang sinaunang emperor mula sa Mystic True Sacred Clan ay nanginginig habang nakatingin sa 2 figurang nakaitim na lumulutang sa hangin. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam laban sa 2 supreme figure na ito. Anumang random na pag-iisip mula sa alinman sa kanila ay maaaring pumatay sa kanya kaagad. Ang elder mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ay tumigil din sa paggalaw. Napagtanto niya na maaari lamang niyang maabot ang lugar sa ilalim ng 2 figure.
Maaari ko bang malaman kung saan nanggaling ang mga senior at kung bakit ka napunta sa True Martial Sacred Land? Ang sinaunang emperor mula sa Mystic True Sacred Clan ay agad na nagsalita ng may paggalang. Bilang isang pinakamataas na emperor ng angkan, ramdam niya kung gaano katikot ang 2 taong ito. Maaari lamang silang maging Mystic Light Realm Sacred Lords na naghari sa pinakamataas. Kahit na ang Grand Elder ng angkan ay walang ganoong pressure. Narito ang Nine Darkness Palace para hulihin si Nan Gongsheng. Malamig na sabi ng malademonyong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pulang buhok at itim na damit. Nang sabihin ang mga salitang Nine Darkness Palace, natigilan ang lahat ng hari at emperor, kasama ang mga sinaunang emperor na kadalasang nasa pag-iisa. Lahat sila ay nagpakita ng nakakatakot na mga ekspresyon. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa loob ng True Martial Sacred Clan ay lumitaw sa hangin at yumoko na may magalang na mga ekspresyon. Ang Nine Darkness Palace ay isang maalamat na puwersa sa loob ng Continent Zone, at ito ay dating isang 4-star power sa tuktok nito. Ang Nine Darkness Palace ay isang ipinagbabawal na pangalan sa gitna ng 2-star at kahit na 3-star na puwersa sa Kang Ocean. Hindi nila inaasahan na personal nilang makikita ang isang Sacred Lord Demonic daw. Nine Darkness Palace. Ang isang quasi-sacred lord na may kulubot na balat at madilim na dilaw na tuldok sa kanyang mukha ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata. Siya ay kasalukuyang nasa loob ng isang banal na kaharian sa Mystic True Sacred Clan. Isang angkan mula sa isang continent zone. Isang elder na may pilak na buhok ang kasalukuyang nag-aapoy ng demonyong apoy sa ilalim ng Thousand Darkness Sacred Clan, at agad siyang tumayo. Nan Gongsheng. Nagsimulang magpanik si Emperor Mikong mula sa Mystic True Sacred Clan. Si Emperor Mikong ang amo ni Nan Gongsheng mula sa Mystic True Sacred Clan. Hindi ko inaasahan na matutugunan ako ng Nine Darkness Palace hanggang dito. Agad na lumabas ang isang masamang kulay purple at dugo mula sa Mystic True Sacred Clan. Nan Gongsheng, siya. Tiningnan ni Emperor Mikong ang kulay purple and blood-colored figure na umaakyat sa langit ng may pagkabigla. Mystic Light Realm Sacred Lord. Bulalas ng isang sinaunang emperor mula sa Mystic True Sacred Clan. Tanging ang mga Sacred Lords lamang ang maaaring baliwalain ang pressure mula sa 2 Sacred Lords of Nine Darkness Palace na ito. Lahat ng elder ng Mystic True Sacred Clan ay may kakaibang naramdaman kay Nan Gongsheng pagkabalik niya, ngunit bukod sa Grand Elder na hindi kailanman lumabas sa pag-iisa, walang ibang nakakita sa kanyang cultivation. Naramdaman lang nila na si Nan Gongsheng ay napakalakas at hindi maarap. Walang nag-iisip na si Nan Gongsheng ay naging isang Sacred Lord. Hindi pa nagkaroon ng ganitong batang Mystic Light Realm Sacred Lord sa kasaysayan ng Kang Ocean. Lahat ng hari at emperor ng Mystic True Sacred Clan ay natigilan at natuwa, ngunit nanlamig ang kanilang mga katawan at nahulog ang kanilang mga puso nang maalala nila ang 2 figurine na parang mga Diyos sa hangin. Paano ito posible? Nan Gongsheng. Ang numero 1 henyo ng Thousand Darkness Sacred Clan, si Meng Shi, ay tumingin sa ganap na kakaibang Nan Gongsheng at hindi nakalma mula sa kanyang pagkabigla sa napakatagal na panahon. Hindi niya inaasahan na naging Sacred Lord si Nan Gongsheng pagkabalik niya mula sa Continent Zone. Sa sandaling ito, hindi na makakahabol si Meng Shi kahit na matapos ang ilang daan o kahit 1,000 taon. Higit pa rito, mula sa mga salita ni Nan Gongsheng, tila siya ay hinahabol ng Nine Darkness Palace hanggang sa bumalik siya sa True Martial Sacred Land. Hindi maisip ni Meng Shi kung gaano kalakas si Nan Gongsheng para mabuhay siya sa pagtugis ng pinakamataas na puwersa ng demonic daw ng Continent Zone. Hindi katakataka na ang isang sulyap mula kay Nan Gongsheng pagkatapos niyang bumalik ay maaaring mawalan siya ng gana na lumaban. Nan Gongsheng. Nagbago ang ekspresyon ng 2 Sacred Lords mula sa Nine Darkness Palace habang nakatingin sila kay Nan Gongsheng. Nagsimulang maging solemn na ang mga ekspresyon nila. Nakaligtas si Nan Gongsheng sa maraming pagtugis mula sa Nine Darkness Palace, at nasugatan pa niya ang Sacred Lord Dark Lotus. Sa pagkakataong ito, malayo na ang narating nilang 2 para makarating dito. Hindi sila pinayagang mabaigo. Malungkot ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Hindi siya masyadong kumpiyansa sa pakikipaglaban sa 2 early stage na Mystic Light Realm Sacred Lords ng sabay-sabay. Nagtataka ako kung ano ang ginawa ni Nan Gongsheng para sa Elders of Nine Darkness Palace na personal na pumunta dito sa True Martial Sacred Land.
Osang elder na may kulubot na balat at mga tuldok sa kanyang mukha ay dahan-daang lumutang palabas mula sa ipinagbabawal na bakuran ng Mystic True Sacred Clan at nagtanong sa isang magalang na tono. Bilang isang Sacred Lord, naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang dalawang upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace. Grand Elder. Lahat ng mga miyembro ng upper echelon at mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan ay yumuko. Isang itim na nakasuot na elder na may pilak na buhok ang lumitaw sa labas ng malaking bulwagan ng isa pang pangunahing espiritual na tuktok at tahimik na pinanood ang lahat. Pinatay ni Nan Gongsheng ang lahat ng elite mula sa Nine Darkness Palace sa Divine Illusion Dimension. Ang gayong masama at masamang tao ay dapat parusahan ng Nine Darkness Palace. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may pulang buhok at itim na damit. Malinaw na hindi niya sasabihin sa kanila ang tungkol sa pagpatay ni Nan Gongsheng sa mga emperor mula sa Nine Darkness Palace at matinding pinsala sa isang Sacred Lord. Nan Gongsheng, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, sumama ka sa amin, kung hindi, ang True Martial Sacred Land ay magtataglay ng walang limitasyong apoy ng galit mula sa Nine Darkness Palace. Sabi ng malamig na babaeng nakaitim. Ano? Ang 33 star na kapangyarihan sa loob ng True Martial Sacred Land ay agad na napuno ng takot at gulat. Sa kanilang mga mata, isinasantabi ang pinakamataas na 3-star demonic Dao Force mula sa Continent Zone, kahit na ang normal na 3-star forces ay mga halimaw. Gayunpaman, hindi sila pinahintulutang magpasya ng anuman. Ang gulat ay lumitaw sa mukha ng Sacred Lord Thousand Darkness. Mula sa kanyang pananaw, ang dalawang Sacred Lords sa langit lamang ang nagawang sirain ang buong True Martial Sacred Land. Higit pa rito, si Nan Gongsheng ay hindi isang disipulo ng Thousand Darkness Sacred Clan. Hindi niya talaga gustong lumitaw ang isang batang Sacred Lord sa Mystic True Sacred Clan sa simula. Mga senior, dapat may hindi pagkakaunawaan. Paano mapapatay ng isang alagad ng aking angkan ang mga henyo ng Nine Darkness Palace? Sabi ni Sacred Lord Zuan Ming mula sa Mystic True Sacred Clan. Kahit na si Nan Gongsheng ay may mga palatandaan ng pagsasanay sa demonic Dao, susubukan niyang protektahan si Nan Gongsheng hanggat kaya niya dahil si Nan Gongsheng ang pinakabatang Sacred Lord sa kasaysayan ng Mystic True Sacred Clan. Tumingin si Nan Gongsheng kay Sacred Lord Zuan Ming na may pambihirang tanda ng pasasalamat. Kung tutusin, sa lugar na ito siya nagtanim mula pa noong bata pa siya. Ang True Martial Island Zone ang kanyang tahanan, at narito rin ang kanyang mga magulang. Kinu-question mo ba ang Nine Darkness Palace? Ang malamig na babae na nakasuot ng itim na damit ay umungal at nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan na naging dahilan upang hindi makahinga ang hindi mabilang na mga nilalang sa ilalim nila. Hindi ako nangangahas na gawin iyon. Sana lang ay bigyan ako ng Nine Darkness Palace ng pagkakataon. Ang Mystic True Sacred Clan ay handang magbayad ng anumang halaga. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Zuan Ming habang patuloy siyang nagsasalita. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa Grand Elder ng Thousand Darkness Sacred Clan at nakiusap sa kanya na tumulong. Handang bayaran ng True Martial Sacred Clan ang anumang halaga para sa pagkakasala ni Nan Gongsheng sa Nine Darkness Palace. Sa wakas ay nagsalita si Sacred Lord Thousand Darkness pagkatapos nangako sa kanya ang Grand Elder ng Mystic True Sacred Clan ng maraming gantimpala. Hahaha. Ang mga langgam mula sa Kang Ocean ay nangangahas na huwag pansinin ang Nine Darkness Palace. Ang demonic Dao Sacred Lord na may pulang buhok at itim na damit ay nagalit sa galit habang siya ay umuungal sa pagtawa. Nan Gongsheng, sisirain ko ang Mystic True Sacred Clan ngayon, huhulihin ka, at ibabalik kita sa Nine Darkness Palace. Ang malamig na babae na may suot na itim na damit ay naningkit ang kanyang mga mata, at ang pinakamataas na aura ng demonic Dao ay lumitaw sa langit at lupa at durog pababa na parang bumabagsak ang langit. Hindi maganda. Ang dalawang Grand Elder ng Mystic True Sacred Clan at Thousand Darkness Sacred Clan pati na rin ni Nan Gongsheng ay nagpalipat-lipat ng kanilang sacred power upang labanan ang nakakatakot na pressure na ito. Napakalakas. Ang kanilang lakas ay halos umabot na sa antas ng isang late stage na Mystic Light Realm. Gulat na sabi ng Sacred Lord Thousand Darkness. Ang mga Sacred Lord mula sa Kang Ocean ay wala sa parehong antas ng Sacred Lords mula sa Continent Zone. Ang lahat ng mga eksperto mula sa 33 panig na espiritual na mga taluktok ay bumalik na sa kanilang mga puwersa. Old Zuan, kung hindi mo siya anyayahan ng mabilis, atres ako.
Nagpadala ng mensahe ang Sacred Lord Thousand Darkness. Ang pakikipaglaban lamang sa aura ng dalawang maagang yugto ng demonic Dao Sacred Lords ay napakahirap. Higit pa rito, sa likod ng dalawang Sacred Lord na ito ay naroon pa rin ang Nine Darkness Palace. Grand Elder, aalis na ako. Ang boses ni Nangang Sheng ay narinig sa isip ni Sacred Lord Zuanming. Ayaw ni Nangang Sheng na masira ang buong True Martial Sacred Land dahil lang sa kanya. Dito kasi siya lumaki, at maraming seniors ang nag-aalaga sa kanya dito. Nagbago man ang kanyang pagkatao, hindi niya makakalimutan ang lahat ng iyon. Kung wala siyang pakialam sa presyong kailangan, magagawa pa rin ni Nangang Sheng na makatakas mula sa dalawang maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords. Nangang Sheng, maghintay. Ang pagiging mapagpasyahan ay lumitaw sa mukha ng kulubat na matanda. Isang sinaunang puting token ang lumitaw sa kanyang kamay, at inilagay niya ang kanyang kamalayan dito. Sa pinakasentro ng tatlong pangunahing spiritual peaks ay ang 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang walang limitasyong kapangyarihan ay yumanig sa espasyo, at nagsimulang lumitaw ang mga balangkas ng isang maluwalhating hardin. Sa pinakagitna ng hardin ay isang kinakalawang na berde at tansong pinto. Sa dalawang panig ay nakatayo ang maalamat na mga hayop na kilin. Isang lihim na sukat. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong mataas na ranggo na sikretong dimensyon sa isang lugar na ganito. Ang dalawang upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace ay nagsiwalat ng nabigla na mga ekspresyon. Gayunpaman, hindi nila naintindihan kung ano ang pinaplano ng Sacred Lord ng Mystic True Sacred Clan matapos buksan ang lihim na dimensyon na ito. Umalis ka na dito. Isang malakas na boses ang bumusina mula sa likod ng berde at tansong pinto. Whoosh! Isang higanteng gintong figure ang lumitaw at nagpalabas ng walang limitasyong kapangyarihan.